Hello everyone! So ito na yung first episode ng song making natin. At meron lang tayong tatlong method. Okay? So yung first method, yung kung ano yung mga uunahin. Okay? Like, unahin yung lyrics. And then yung second method is uunahin natin yung paggawa ng hymn sa sarili natin, sa sariling voice natin kahit wala tayong instrument. And then yung third, yung sa gitara tayo mismo kukuha ng melody. Okay? So pero bago tayo mag-umpisa guys, dapat alam niyo yung family chords. So sa mga hindi pa alam yung family chords, kailangan niyo malaman 'yon at meron din akong videos ng family chords. Okay? Para lang matutunan niyo rin 'yon. Kasi napaka-importante talaga kapag gagawa ka ng kanta, dapat alam mo yung family chords para meron kang dinadaanan. Okay? Sa pag-song making, kailangan lang natin ng isang device. Okay? Kailangan natin ng audio recorder. Okay? Voice recorder. Yan, kailangan natin yan. So, kailangan, pagka nakaisip tayo ng tunog, record agad. Okay? So, ito yung first method ko, guys, na paggawa ng kanta. Ang una kong ginagawa, sumusulat muna ako. Okay? Sulat muna ako. Tapos, gagawan ko siya ng hymn. Pag nagustuhan ko yung hymn niya, i-record ko siya. Kaya sabi ko, dapat lagi kayong may audio recorder or any voice recorder. Okay, kailangan natin yun. Pag na-record ko na yung hymn, kukunin ko na yung, ilalapat ko na siya, or kukunin ko na yung chord niya dun sa hymn na yun. Okay? So, for example, wala kasi yung sinulat. So sa isip na lang muna, ito yung lyrics niya. Sa sikat ng araw, ako'y nasisilaw. So example lang naman yan guys. Okay, wag niyo pagtatawanan. Okay, sa sikat ng araw, ako'y nasisilaw. Okay? So, ang gagawin natin dyan, gagawa tayo ng melody niya. Gamit lang ang boses natin, okay? Yon. Sa ilaw, ako'y nasisilaw. So, for example, ganun ha. Okay, so, hahanapin natin yung chords dito. Pero dapat i-record nyo na agad yon. Okay, kasi minsan, mabilis talagang nakakalimutan yun. Yung pagka nailabas yung hymn, okay? So, hanapin natin yung ano ko. So, sa ilaw, ako'y nasisilaw. Na 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 na. Dadagdagan mo na lang yun. Na 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 na. So, dapat i-record nyo agad yun. Okay? Ganun ang first method ko. Kapag limbawa, dito ko sa studio ko, ganun, susulat ako pag wala akong ginagawa. Okay? So, yun. So, siyempre, kaya E minor, nasa key of E minor, ano ba ang family chords ng E minor or G major, dun mo kukunin yung yung mga chords mo. Sunod-sunod na yun, hindi mo na kailangan manghula. Hindi mo na kailangan manghula pa na kung anong chords. Sunod-sunod na yun, okay? Minsan naman kapag kapag mahaba yung nagawa nyong hymn gamit ang boses, i-record nyo agad yun. Kailangan kapag mag-hymn kayo, kasi minsan mahaba eh. So, kailangan i-record nyo agad yun para talagang yung buong hymn na yun, hahanapin nyo na lang sa gitara. Okay? So, yun. So, ang second method naman natin ay yung bang nagsimula naman sa hymn. Okay? Gagawa ko ng hymn. Yun. O, yan ha. So, yun ang harmony natin. I-record nyo na agad yun pagka ganun. Pag nakagawa na kayo ng ganun. Tapos, tsaka nyo kukunin yung chords. Nasa E major siya. So, pag sinabing E major, yung family lang ni E ang kukunin nyo sa family chords. So ano ba yung sa family chords?
Kaya napaka-importante talaga guys na alam niyo yung family chords. So, and then after mong kunin yung melody nun, lalagyan mo na ng harmony. Sabihin natin ganun ulit ang lyrics. So, gano'n, nas record na naman yun. Every moment, kailangan nire-record nyo agad para hindi mawala yung tunog. Okay? So, ang third method ko naman ay sa gitara mag-uumpisa. Halimbawa kasi, kaya tatlong method, minsan wala ka sa mood dun sa first, minsan wala kang sa mood sa second, and then sa third, ito na yung pinaka-last. Kapag wala pa rin pumasok, kailangan mo muna magpahinga dahil ganun talaga. Minsan talaga may araw talaga na hindi ka talaga makakagawa ng kanta. Okay? So, dito naman tayo sa method na sa gitara magsisimula. So, syempre, tipa-tipa ka lang dyan. For example, tapos, tsaka nyo, i-record ulit. Record muna every moment. Record yun. And then, isip ka na naman ng tunog. Di ba? Ng harmony. So, record na naman agad yun. Kapag katapos yung record, sulat na kayo. Halimbawa, ganun ulit ang lyrics. Sa ilaw ako'y nasisilaw. Noon. So, ganun ulit yun. Kapag, di ba, sa D ako. So, family chords ng D. Doon mo lang kukunin yun. Nakapalibot lang yun sa kanya. Tapos gagawa nyo na ng harmony. Di ba? Lalapatan nyo na yung lyrics. So, yun. Makakapag-compose na kayo, guys. Basta lagi yung tatandaan. Kapag may pumasok na magandang tunog sa isip nyo, i-record nyo agad. Kahit saan kayo magpunta, basta may kasama kang recorder, all goods yun. Dahil kapag hawak mo ng gitara, mabubuo yung kantang yun. Okay? So, meron ako ikikwento na isa sa mga gusto kong kanta, favorite kong kanta. Ito, ganun lang din ang ginawa ko, hymn. So, nasa loob ako ng sasakyan, nasa parking lot ako, nag-hymn ako at na-record ko agad. At ito yung kinalabasan niya. Ocean waves makes my heart come while the wind blows and a bird song. Sa madaling salita, nung natapos ko siyang ihim, ni-record ko, in-apply ko sa gitara, at ito na ang kanyang kinalabasan. Listen. Ocean waves makes my heart come while the wind blows and the bird song. A beautiful place, a beautiful view. When I wrote this song, I hope you like it too. Yun ang kanyang kinalabasan. Nung nagsimula sa parking lot na naghihim ako at ni-record ko, yan na ang kanyang resulta. So guys, lagi nyo tatandaan, kapag magko-compose kayo ng kanta, hindi sapat na ang pinare-record lang natin ay ang ating isip at ang ating ang pagsasaulo. Okay? Hindi. Kailangan nyo talaga ng recording device or recorder, voice recorder, para makagawa kayo ng original songs nyo ng yun, para makagawa ka talaga kayo ng ng sarili nyo mga kanta. And then, i-apply sa gitara. So, linawin ko lang hindi ko kayo tinuturuan. Sinabi ko lang yung mga methods ko na baka sakaling may apply nyo rin sa inyo. Pero ang pinaka-importante sa lahat dyan, kung saan kayo komportable, kahit hindi nyo ako gayahin, basta makabuo kayo ng kanta, goods na goods yun. Okay? Basta ako, sinare ko lang kung ano yung methods ko. Okay?
So, see you in next video. Alright? So, don't forget to subscribe or share this video and follow my page and TikTok. Yun lang guys. Maraming salamat. Keep practicing. Keep exploring. Maraming salamat. God bless and goodbye.